Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang po ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, dalawang topic ito po, itong congressman na ito ngayon po lalong palaban. Oo. Kasi itong congressman na ito, nabansagang congressman Meow Meow. Isa naman namang umamin diyan. No, kasi meow meow siya ng meow meow, sa kaka meow meow niya, nasuspindi siya ng 60 days. Ngayon po, less than 2 weeks, pwede na siyang makabalik ulit sa Kongreso. However, mga kababayan, meron na naman pong nag-file ng ethics complaint laban sa kanya. Ayan, kahapon po sa plenaryo ng House of Representatives, si Manila Representative, ano bang distrito nito? Second district yata, no? Correct me if I'm wrong, no? Si Representative Valeriano, pumunta po sa floor at sinabi na kanila pong papailan ng bagong ethics complaint itong si Congressman Kiko Meow Meow Barsaga, ma-extend ang kanyang suspension and eventually ma-expel na ito. Pinanood ko po yung short clip ng talumpati ni Congressman Valeriano at sinabi niya para po maturuan ng leksyon ang batang ito. Correct, mga kababayan. Ako po nag-a-agree. Kulang po ito sa turo. Kulang po ito sa leksyon. Mukhang lahat na lang ng gusto nito, he can get it. What he wants, he get it. Tulad lang po ito ng si Tokmol ninyong Vice Presidenteng Sara Duterte. What she wants, she get it. Pag hindi niya po makuha ang gusto niya, nagmamaktol na parang inagawa ng kending bata. Ayan po Talaga po yan, pinatotohanan po yan nung si Pebbles Talaquera. Nandyan po yung mga posting ni Pebbles Talaquera sa kanyang social media na para pong inaagawa ng candy si Sara Duterte, no, sa super pagkamaktol pag hindi niya nakuha ang gusto niya. What she wants, she gets. Ganito po ang mga batang kupal. Tulad nitong si Congressman Meow Meow. Mga spoiled brat, mga entitled, mga bratanela. Okay, so para maturuan ng leksyon ang batang ito. Ano ba yung bagong ethics complaint na isasampa sa kanya? Tungkol po ito sa posting niya na ito daw pong NUP, yung National Unity Party. Ang chairman po dyan ay walang iba kundi si Representative Ronaldo Puno ng ano ba siya? Antipolo ba yun? Correct me if I'm wrong ulit Okay, na sinasabi daw ni Barsaga doon sa kanyang social media posting na tumanggap po ng suhol ang partido na yan bago mag 2025 election sa isang casino dyan o sa isang hotel. Ngayon, pinabalaan na po yan. Kinasuhan na po na siya ng cyber libel. Nauna na po si Chairman Puno, sumunod si Congressman Valeriano, may 33 members pala yung NUP na yan. Kung lahat sila magpapile ng cyber libel case against dito sa Congressman Meow Meow na dati nilang miyembro, malamang mauubos itong batang kongregistang Meow Meow na ito. Tama lang po yan na makasuhan at ma-extend ang kanyang suspension and eventually termination o expulsion dyan sa Kongreso. Ngayon po si Meow Meow, mga kababayan, umalma na. Hindi po ako sisipot dyan sa hearing na yan. Kasi sabi ni Chairman ng Ethics Committee ng House of Representatives na si Porpis Representative JC Abalos, didinggin po nila yan bago po bumalik sa Kongreso si Meow Meow. Ang sabi ni Meow Meow, I will not attend any ethics hearings against me. Expel nila ako kung i-expel nila ako. Pero itong Kongreso, walang ginawa sa taong bayan kundi magpahirap. Nako, another accusation, mga kababayan. Na ito palang Kongreso, nako, nilahat niya na. Kasama ka pala dun. Member ka ng Congress
'di ba? Kasama ka. O ano ka ngayon? Dinamay mo lahat ng Congress o membro ng Kongreso. O pati pala mga makabayang black, pahirap pala kayo. O, itong House of Representatives, sabi niya, walang ginawa sa taong bayan kundi magpahirap. O, nako po, yari na naman tayo dyan mga kababayan. Ha? Dapat ba i-abolish na yan? Ha? Oy, makabayang black, almahan nyo yan. Ha? Dapat umalma kayo. Oh. Ha? Sinasabihan kayong wala kayong ginawa, parang tantamount to mga kurap. Oh. Ha? Kumbaga lalabanan na po ni Congressman Meow Meow ang Ethics Committee. Hindi daw po siya sisipot. Expel nyo na ako kung i-expel nyo na ako. Pero to tandaan ninyo, wala kayong ginawa sa taong bayan kundi magpahirap. Equates, kayo ay mga walang silbi. Kayo ay mga inutil at mga kurap. Parang ganun na lang po kung inyong iisipin Wala pala kayong ginawa para sa taong bayan. Nandyan lang kayo para magpayaman, mangurap. Ano ka, bakit ka rin nandyan? So dapat mawala ka rin dyan. Ano na, mga members of House of Representatives. Ha? Ayan ang akusasyon sa inyo ni Marsaga. Itong House of Representatives walang ginawa sa taong bayan kundi magpahirap. Ayan po wala siyang siningle out. It is the House of Representatives na kung saan kabilang siya. So isa ka pala sa pahirap sa taong bayan. Kaya dapat kang ma-expel. Another accusation, lacking evidence. Ayan sa kakangaw-ngaw. Kaya kan nayayari. Wala kang filter hindi ka tumahimik no? Hindi ka manguha ng abogado na magtuturo sa'yo. Ano kayang ginagawa ng magulang nito no? Kulang sa leksyon talaga. Kaya tama si Representative Valeriano na dapat maturuan ng leksyon ang batang ito. Wala kang lugar sa Kongreso kasi ikaw ay walang decorum. Kulang ka sa good manners and right conduct tulad ng mga DD shit. Okay? So expel kung expel, tama yun dahil wala kayo namang silbi. Ikaw na nagsabi, walang ginawa ang HOR na ito kundi magpahirap sa taong bayan. Isa ka dun. Okay, mga kababayan, talking about members of the House of Representatives, itong tao na to, isa palang traidor. Kakampi ng Pangulo, ngayon po, nilaglag niya na po ang Pangulo. Nilabas ang totoong kulay. Ito pong representante ng nabotas na walang iba kundi si Representative Toby Tiangco ay sinasabi niya na he is willing to testify against President Bongbong Marcos in regards to his impeachment. Paninindigan niya yata yung sinabi niya nung November 24, na kung saan nasa Malacanang daw siya, nandoon si Martin at si Elizalde na pinapagalitan po sila ng Pangulo at sinasabi na kayong dalawa kuwang-kuwa kayo ng pera ng kaban ng bayan. Kumbaga, alam daw ng Pangulo ang korupsyon. Siya ang talagang may kinalaman ng Pangulo sa korupsyon. Ngayon, ang sabi ng Malacanang, never happen. Pero itong si Toby Tiangco, siguro meron siyang naitabing recording o sinasabi niya ako yung living witness. Nadinig ko. O ngayon, sinong magko-corroborate o hindi collaborate? Sinong magko-corroborate o magpapatunay ng sasabihin mo? May recording ka? Bawal yun. 'Di ba? Wiretapping, bawal 'yun without the consent of unless you are in the investigating body. Hindi ka tanggap-tanggap sa korte 'yun. Ngayon sabi niya, I'm willing to testify against the president. Biruin mo Huling-huli. Ang mga nakakaibigan ni Pangulong Marcos pag hindi napagbigyan, ilalaglag siya, gagawa ng kwento. O sige, good luck sa iyo Toby Tiangco. Ngayon, nakita na ang totoo mong kulay. Isa kang DD shit. No, tama yung sabi ni Benny Abante. Meow Meow 2.0 ka. Wala ka namang nilalabas na ebidensya. Pero ang sa kanya, ako ang living evidence. Tignan ninyo. At ang sinasabi niya pa, pabor sa Pangulong Marcos kung i-inhibit nyo ako. Kung hindi nyo ako kukuning isang witness. Parang ganun po Kaya dapat kayong makabayang black,
Gawin nyo na ring witness si Toby Tiangco. Hilingin ninyo yung si Atty. De Jesus. Wag ka Amy Marcos hihingi ng tulong na tulungan daw si Atty. De Jesus na pabagsakin ang kapatid niya. Gawin mong witness. Evidence mo si Toby Tiangco kasi hawak niya yung katotohanan na si Pangulong Marcos ay may kinalaman sa korupsyon diyan sa flood control. Kasi sabi niya, kinakastigo niya nga eh. Alam niya yung korupsyon. Bakit hindi siya lumutang? Lumutang nga eh. 'Di ba? Ano masama doon? Pagalitan mo yung mga yon, kayo kuha ng pondo ng bayan. Anong ginawa ng Pangulo? Siniwalat niya. Kinampihan niya ba si Romualdez? Sinil niya ba si Romualdez? Hinahamon pa nga si Elizalde ko eh. Umuwi ka ng Pilipinas, doon ka. Haharapin kita. 'Di ba? Itong si Toby Tiangco ngayon, mga kababayan, nakita nyo na. Ano lang yan, para pang sang sarili niya. Kung saan nakikita niya, halimbawa, nagwiwindang na ang bumababa daw ang survey ng Pangulo, nag-negative 3, na pinaniniwala ng mga didisit, ay kalas na ako dyan, mahina na, wala nang popularity. Ganun po eh. Talagang trapo. Trapong-trapo itong si Toby Tiangco. At, ayun, kaya pala hindi manalo ang mga senador ng alyansa noon. Iilan lang ang pumasok. Kaya naman pala, may isang dakilang Trojan horse. May Trojan horse sa Senado, may Trojan horse sa House of Representatives. Talaga naman, no? Kaya Pangulo, ingat-ingat ka, Pero sa akin lang, no, sana manawari, manalangin tayo. Hindi magtagumpay ang masasama dahil alam nyo na, nais nilang pabagsakin ng Pangulo kasi marami po ang tinatamaang mga magnanakaw. Pinagagalaw na nila ang kanilang mga pera at higit sa lahat, meron pong isang bansa dyan na pikon na sa presidente. Lalo na't nauna tayong nakakuha ng gas dyan sa West Philippine Sea. Talagang nagmamadali na sila. All hands on deck na po sila. All for one. One for all na po sila. Pero tayo, ang kakampi natin poong may kapal. Katotohanan po. Biruin mo yung nagsiwalat ng korupsyon, siya pala ang mastermind. Bibihira yon mga kababayan, no? Talagang pati mga kaalyado, mga nakapalibot, kamag-anak, kapatid, pilit na pinababagsak ang Pangulong Bongbong Marcos. Sana naman Panginoon, wag mangyari, no? Otherwise, baka masasadlak na naman sa impyerno ang bansang Pilipinas pag nagtagumpay silang iyo po ang isang demonyo. Isang spoilbrat na si Sara Duterte na ngayon po, ayun, nagbabakasyon sa dahig. Biruin nyo yan. Extended vacation, grabe. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.